everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. Nako, andito pa rin ang inyong one and only Mama Mia kahit na magpapasko na. Kasama niyo pa rin ako sa araw na ito para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan. Kasi nga one or stand-alone story lang yung sa atin yesterday. Kung hindi niyo pa napakinggan yung yesterday, nako ilalagay ko po yung link dito pagkatapos ng video na ito, okay? Hi pala ako sa ating mga suking tagapakinig na si Judith McGovern, Marilyn Alcones, maraming salamat, Girly Pardillo, hello rin kay Remedios Barakil, Christina Carpintero, maraming salamat, Unicel Camantigue, maraming salamat sa iyo, Mary Jane DG, maraming salamat. Hi din kay Lani Tate from Tokyo, Japan. Hi rin kay Rosemary Perez, ayun, from Shop in Style, online seller na based in USA. Hello sa iyo, maraming salamat. Naway dumami pa ang mga customers mo. Hi din kay Aksa Heliana from Kuwait, Aldre Nomblero, maraming salamat. Hello rin kay Precious Angela, listener since 2023. Maraming salamat sa pakikinig, Princess Fiona Tudtud from Kuwait. Hi din kay Rosana Crisostomo, Bini Gwenchana. Hello sa iyo. Maraming salamat. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, maraming thank you po talaga. At hindi kayo nagsasawa dito sa channel natin kahit na magpapasko na, kahit bare months na, andito pa rin kayo at nakikinig at sumusuporta. Kaya wag na nating patagalin pa. Atin na pong simulan ang inyong paboritong programa dito lamang sa Dear Mama Mia. Huwag kang pakasisiguro kung ano ang magiging bukas mo. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat. Ang magagawa mo na lamang ay magantay at magdasal na sana maging maganda ang bukas. Dear Mama Mia, dahil sa mga narinig kong nakaka-inspire na kwento na ina-upload mo sa iyong channel, kaya I decided to share my own love story. Hindi ko na lang po i-mention yung eksaktong timestamp sa aking mga narration to protect myself and the people involved sa story ko. Sana po ay magawan nyo ng paraan na maiere itong kwento ko ng buo. Kasi nakakahiya naman kung ako lang ang kikiligin. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Pia. I'm somewhere from CDO. Maganda, yun ang sabi nila. 5'4" ang height ko at makinis daw ang kutis ko. Maganda ako sa paningin ng maganda kong mama at ng aking mga relatives and friends. Nagsimula ang storya ko, first year college ako, Mama Mia. I was elected as an SK chairwoman sa aming barangay. So I was juggling between school and my responsibilities as an honorable persona sa lugar namin. Simulan natin ang love story ko. It all started one summer. Every summer ay may ginagawa talaga kaming paliga ng basketball sa aming lugar. So dahil ako yung chairwoman ay busy ako sa pag-aayos ng schedule ng league na yon. Habang nagpe-prepare ako para sa league, Mama Mia, ay busy din ako sa pagpapapirma ng aming mga napag-usapan dun sa kapitan ng aming barangay. Close po kami ng aming barangay captain dahil lagi po niya akong sinasabihang maganda at matalino at bagay daw ako sa anak niya. Ewan ko ba lamang kung bakit sa mga panahon na yon ay talagang hindi ko yun masyadong sineseryoso. So ayun, kapag wala si Kap sa barangay ay pinupuntahan namin siya sa bahay, lalo na kapag weekend dahil wala namang office hours para magpapirma sa kanya. Ang bahay ng kapitan namin ay may veranda, Mama Mia. Pagpasok namin sa kanilang gate ay nandun ang isa niyang anak sa labas at busy sa ginagawa nitong school projects habang nakikinig sa sobrang lakas na musika. Pagpasok namin ay nagtanong agad ako kung nandoon ba si Kap.
Hindi ko close ang anak niya, Mama Mia. Kaya I don't have the guts to address him sa kanyang first name. Sabi ko noon, Mama Mia, ay talagang magmamadali lamang ako. Ang mga anak pala ni Cap, Mama Mia, ay 5 at lahat sila ay lalaki. Yung pangatlo niyang anak ay tatawagin na lang natin sa pangalang 30 na siyang nasa labas noong mga panahon na yon. Hindi niya kami narinig dahil busy siya sa kanyang ginagawa at masyadong malakas yung kanyang pinapatugtog. Mahilig kasi siyang makinig ng mga old school rock music. Magandang umaga, andyan po ba si Kapitan? Nilakasan ko talaga ang boses ko at nilingon siya, Mama Mia, at tsaka itinigil ang kanyang ginagawa. Nagtagpo ang mga mata naming dalawa at medyo nakapagsabi ako noon sa sarili ko na awkward ang naramdaman ko dahil parang may kakaiba sa titig niya. Ewan ko kung ako lang pero iba talaga ang impact noon sa akin. Marami na po akong na-encounter na mga anak ni Cap pero iba talaga itong si 30. Siguro nga dahil middle child, Mama Mia. Kanina ka pa, P? Pia yung pangalan ko at P yung tawag nilang lahat sa akin. Oo, nandyan sa loob si Papa. Tatawagin ko lang Pa, andito si P. Hinahanap ka. Kung i-describe ko po si 30 ay 5'11 yung kanyang height at maganda yung kanyang pangangatawan. Moreno siya at makakapal ang kanyang mga kilay. Mama Mia, medyo strict looking din itong si 30, kaya nakakahiya pong i-approach. Lumabas si Cap at malaking malaki ang ngiti niya. Andito pala ang idol ko. Cap, may nakalimutan ka atang permahan kahapon, yung voucher na gagamitin namin para sa liga. Walang problema, basta ikaw. So ayun, pumasok ako sa kanila, Mama Mia, dahil pinakain talaga ako ni Cap sa may dining nila at nagluto raw ang kaniyang asawa. Habang nagsasnack kami ng dalawa ng asawa niya, ay tinawag nito bigla si 30 at pinapasok para pakainin rin ng merienda. 8-seater yung kanilang dining table. Pero bakit sa dinami-dami ng pwedeng upuan doon ay sa akin talaga tumabi itong si 30? Nung mga panahon na yon ay medyo para na akong kitikiting inasinan sa sobrang awkward na nararamdaman ko. Hindi talaga ako mapakali noon, Mama Mia, at nagkukunwari na lamang ako na tinitignan yung mga voucher na pinapapermahan ko kay Cap. P, anong year ka na nga sa college? Ha? Pagmamaang-maangan ko kahit narinig ko naman ang tanong niya. Anong year ka na? First year. Alam kong medyo nag-blush ako noon. Ewan ko kung bakit. Tinatanong lang naman niya ako kung anong year na ako sa college. Ano nga palang course mo? Nursing yung kinukuha ko? Tama nga ako kasi lagi kitang nakakasabay sumakay ng jeep pero siguro hindi mo ako napapansin. Ganun ba? Sorry, hindi talaga kita napapansin na nakakasabay pala kita sa loob ng jeep. 3rd year civil engineering si 30 sa kanyang pinapasukang paaralan, Mama Mia. 4 na traffic light lamang ang pagitan ng school naming dalawa. Mas lalo pa akong kinakabahan nung tumayo si tita at sinabi niyang magsi-CR daw muna siya. Sabi niya, si 30 daw muna ang bahala sa akin. So ayun naman, Mama Mia, ang nangyari ay kaming dalawa lang ni 30 ang naiwan sa dining table. Imagine, 8 yung upuan doon pero magkatabi talaga kaming dalawa. Ewan ko, kinakabahan ako nung mga panahon na yun at hindi ko mawari kung bakit ganun ang nararamdaman ng puso ko. Bakit parang nahihiya na parang na-awkward ako sa kanya. Hindi naman po ako ganun sa kaniyang mga kapatid na sina First at Dos. Close naman ako sa kanila pero ewan ko bakit ganito ang nararamdaman ko kapag si 30. Kumain ka muna, Pi. Magagalit yung papa kapag hindi ka kumain. Favorite person ka pa naman niya. Yan ang lagi niyang sinasabi sa amin. Favorite person?
Sabi ko sabay awkward na tumawa. Ewan ko, ang gusto ng papa isa sa aming tatlo o isa sa aming lima ang maging girlfriend ka. Alam mo, loko-loko talaga yung papa mo eh. Ganyan lagi ang sinasabi niya sa akin. Lalo na kapag may SK meeting tapos dumarating siya. Nung matapos ng permahan ng kapitan yung voucher na dala ko ay agad akong umalis, Mama Mia, dahil kinakabahan talaga ako nung mga panahon na yon. Agad ako nagpaalam kina tita at Kap na aalis na ako. Inaya pa nila akong magtanghalian pero hindi na talaga ako nagpapigil dahil hindi ko na maintindihan noon ang aking nararamdaman. Habang naglalakad ako ay iniisip ko kung anong nangyari sa akin. Wala kasi kaming masyadong panahon na magka-encounter ni 30 Mama Mia. Paminsan-minsan ko lang siya nakikita. Lalo na doon lang sa mga events na hindi maiiwasan sa barangay namin. Pero first time po na parang nakapagsulo kaming dalawa at ewan ko kung bakit gano'n na lamang ang nararamdaman ko. Kapag nagkita naman kami sa mga events ay casual smile lang ang ginagawa niya at may titig ng konti. Pero other than that ay wala na po akong napapansin at hindi ko na lang po minamind yung feelings ko. Hanggang sa na-realize ko that day na kinikilig ako dahil crush ko pala si 30. Pero Mama Mia, hindi ko talaga akalain na magkaka-crush ako sa kanya. Aside sa mas matanda siya sa akin ng 3 taon, ay iba po ang circle of friends niya. At para bang yung kanyang school ay rival din ng school namin. Na para bang hindi talaga kami pwedeng magtagpo dalawa. Sa totoo lang, nung magsimula na ang league sa amin since summer break ay present po ako lagi as an officiating committee. Lagi po ako nasa covered court every time may laro. Nandoon din ang circle of friends ko, Mama Mia, na lagi po akong tinutukso-tukso dun sa isang lalaki dahil nga matagal na raw niya akong crush since elementary pa lang. Pero hindi raw siya makapagsabi sa akin. Every time may game sila ay present din itong si John. Yung lalaking sinasabi nila na may crush sa akin. Nandun siya lagi sa likod ko, Mama Mia. Pero tsaka lamang siya pumupunta ng plaza kapag may laro o kapag nandoon ako. Pero nung time na yon ay ewan ko. Wala akong ibang mai-offer kay John kahit umamin pa siya sa akin kundi friendship lamang. Kahit komportable pa ako kay John, Mama Mia, at komportable pa akong kausap siya, friendship lang talaga ang kaya kong ibigay sa kanya. Hanggang sa dumating si 30 sa plaza. Naka-get up siya noon at ewan ko kung saan siya pupunta. Yung puso ko ay nagsisimula na namang kumabog. Para akong nasyakira nung mga panahon na yon nung bigla siyang tumigil at nanood pa ng Liga sandali. Nagkasalubong ang mga mata naming dalawa at titig na titig talaga si 30 sa akin habang ako ay ngumingiti-ngiti habang kausap ko si John. Nagpapatay mali siya ako noon na hindi ko nakikita si 30. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. At the back of my mind, ano kayang nangyari sa kanya? Bakit parang wala siya sa mood? Kinagabihan noon ay pumunta kami dun sa bahay nila kasama ang mga SK kagawad ko kasi pinapapunta kami ni Cap sa kanilang bahay. 8 blocks away lang naman ang bahay namin sa bahay ni na 30. Pagdating namin doon ay talagang masayang-masaya kami na nag-uusap. Pinaandar din naman ni Cap yung kanyang pangmalakasang karaoke. Si Cap, Mama Mia, ay eto na naman, sinisimulan na naman niya kung tuksuhin sa mga boys niya. Sino daw kaya sa mga boys niya ang magkukursunadang ligawan ako? Lalo tuloy nagulo at nagkasiyahan ng lahat dahil tinutukso-tukso na nila ako. Noong biglang dumating si 30 galing sa kanyang lakad. Mama Mia, dumidiretso lamang siya at walang ni hi hello sa aming lahat. Nagmano lamang siya sa papa niya at dumiretso ng pasok sa kanyang kwarto. Para talagang may anghel na dumaan nung dumating siya dahil literal po na natahimik kaming lahat.
Umabot kami ng 10 p.m. dun sa bahay ni Nakap hanggang sa makapag-decide na akong uuwi na dahil busy pa ako kinabukasan. Kasi nga may liga na naman. Yung mga kasamahan kong SK ay ayaw pa sana nilang umalis kaya naunan na ako. Nagpahatid na lang ako sa dalawa naming kasama dahil nakakatakot maglakad mag-isa dahil marami pong mga asong gala na talagang nangangagat, Mama Mia, at nanghahabol pa. Paglabas namin ng gate ay nagulat ako dahil nandun si 30 at nakasandal sa may pader. Nagulat din siya, Mama Mia, na lumabas na kami. Maglalakad sana kami pa uwi dahil ihahatid naman ako ni na Chris at Divine pero nagulat na lamang ako nung dali-dali kaming sinundan ni 30 at nagmotor siya at sabi niya siya na lang daw ang maghahatid sa akin. Halos hindi ako makapagsalita ng maayos noon, Mama Mia. Hindi ako nakapag-shield sa kaniyang mga sinabi. 30, wag na. Sila na ang maghahatid sa akin. Malapit lang din naman eh. Ako na maghahatid para mas mapabilis ka. Itong mga kasamahan mo parang gustong-gusto pang tumambay at nag-enjoy pa sa loob. Nagbe-video ka pa. Oo, Chairman, mas mabuti nga yun kung kay Kuya 30 ka na lang magpahatid. Sige babalik na kami sa loob sabi ng dalawa kong kasama. Uy, kayong dalawa talaga ang bibilis nyo, no? Parang ayaw nyo talaga akong ihatid Mama Mia, pumasok na agad yung dalawa sa loob ng bahay ni Nakap. Yung puso ko nung mga panahon na yun ay hindi ko na maintindihan dahil napakabilis na ng pintig nito. Bakit itong si 30 ay ganito talaga ang kaniyang epekto sa akin? Bakit kahit sa simpleng kilos lamang niya ay napapakilig niya ang puso ko? Pero syempre, dalagang Filipina image pa rin tayo. Ganun po ang image ko sa lugar namin. Kaya hindi ako nagpaka-obvious, Mama Mia, na kilig na ako nung mga panahon na yon. Sakay ka na, Pi. Hindi ka naman kakagatin Yahatid lang naman kita. Okay, dun lang sa ilang bahay matapos sa amin Alam ko yung bahay ninyo. Kasi pumunta na kami doon kasama yung iba mong pinsan. Isa nga pala sa mga kabarkada ni 30 ay pinsan ko, Mama Mia. Pero hindi ka lumabas noon sa bahay niyo Oo, naalala ko na. Kasama mo noon sina Kuya Chard sa bahay. Wala kasi ako noon nandun ka sa loob. Snub ka lang talaga. Not true. Kung nasa loob man ako, ayoko lang talagang lumalabas kapag may bisita yung mga kuya ko o yung mga pinsan ko. Sakay ka na, Pi. Dahan-dahan ka lang baka mahulog ka dyan. Umangkas ako sa XRM niyang motor, Mama Mia. Ewan ko ba kung bakit pero hindi ko magawang lumapit sa kanya noon. Hindi ko magawang humawak sa kanyang bewang. Sabi naman niya ay humawak raw ako at baka mahulog ako pero hindi ko ginawa. Nakakahiya kasi. Pi, kung hindi ka talaga lalapit sa akin, dahan-dahan lamang ang magiging takbo natin. Yung speed niya nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay para bang 10 km per hour lamang. Naisip ko nung mga panahon na yun ay baka talaga matagalan kami at nakahawak na nga ako sa bewang niya pero hindi pa rin niya pinabilisan ng pagtakbo. Aabot kaya tayo ng bahay bago magpasko sa amin, third? Hindi ako nagkukuya sa kanya at ewan ko kung bakit. Hindi ko talaga feel magkuya kahit na yung mga kasamahan ko sa SK ay nagkukuya. Gumiti lamang siya, Mama Mia. Akala ko lahat kayo ng mga babae gusto nyo mahina magpatakbo yung lalaki. Kaya ayan, medyo hininaan ko dahil baka ma-stress ka dyan. Mama Mia, nagulat na lamang ako nung bigla niyang pinatakbo at 8 blocks away lang naman ang layo ng bahay namin sa bahay nila pero parang ang tagal-tagal naming dumating. Hanggang sa nung umabot na kami sa 3rd block ay nag-turn right siya sa kabilang kanto at agad siyang tumigil sa isang beach. Bakit tayo nandito, 3rd? Bakit ka tumigil? Kinabahan na ako ng konti noon. Alam mo,
Napakahirap mo talagang solohin. Meron lang naman akong gustong itanong sa'yo eh. Confidential ba ang tanong na yan at kailangan mo pa talaga na tayong dalawa lang ang nandito sa beach? Gabi na eh. Kinakabahan ako noon pero kinikilig at the same time. Nagmamadali ka ba? Halika nga, umupo ka nga muna dito sa may buhanginan. Huwag kang mag-alala, ihahatid kita sa inyo ng walang tatsa. Ayusin mo nga, third. Nakatayo lamang ako noon sa tabi niya, Mama Mia, na siya naman ay nakaupo. Napakaganda ng langit. Ang dami-daming stars at ang tahitahimik din. Meron ring napakalaking buwan noon kaya naman Mama Mia ay maliwanag na maliwanag ang paligid. Kitang-kita ang mga silhouette ng mga bagay-bagay sa paligid. Tahimik kami noong dalawa for siguro mga 2 minutes ata yun. Hindi rin ako naunang magsalita at nagulat na lamang ako, Mama Mia, dahil pinipil ko lang noon ang moment naming dalawa ni Thirdy. Gusto kong mag-assume pero pinipigilan ko ang sarili ko. Habang tahimik ako, I ask myself kung bakit nandun kami. And then finally, Thirdy broke the awkward silence between us. P, may boyfriend ka na? Wala. Alam ko namang mapapagalitan ako ng parents ko eh. 17 pa kaya ako? Akala ko boyfriend mo si John. Friends lang naman kami ni John. Mabait yung batang yun kaya close kaming dalawa, sabi ko. Akala ko kasi boyfriend mo eh. Alam mo, marami talaga kayong nagtatanong pero hindi kami magnobyo ni John. Close lang talaga kami at komportable kami sa isa't isa kaya siguro inaakala ng iba na boyfriend ko siya. Mabuti. Huwag ka munang magbo-boyfriend, P, ha? Antayin mo muna ako. Nagulat ako sa tanong niya, Mama Mia. Ano? Anong antayin? Bakit kita aantayin? Antayin mo muna akong maging stable. Sa totoo lang, P, crush kita matagal na. Every time na nagsisimba ako, sakto naman na ikaw yung kumakanta sa salmo. I told my friends, ikaw yung babaeng pakakasalan ko. Alam ko, shocking sa iyo lahat ng to pero yan ang totoo. Mama Mia, member din pala ako sa choir ng aming simbahan and every time na nagsisimba ako, lalo na kapag December, ay ako talaga ang pinapakanta nila ng Salmo Responsorio. Hoy, Thirdy, wag mo nga akong pinaglololoko dyan. Ano ba yung sinasabi mo? Ang totoo niyan ay mahabang-mahaba na ang buhok ko noon, Mama Mia. Siguro nga dinadala na ng alon hanggang doon sa may malalim na parte ng dagat. Kinilig talaga ako sa revelation niya. Promise, wala kaming maraming encounters nitong si Thirdy. Pero ang sabi niya, matagal na raw niya akong tinitignan mula sa malayo. Matagal na raw niya akong nagugustuhan. Bakit biglaan yung mga sinasabi mo? We're not even friends to start with, Thirdy. Nakikita kita lagi sa simbahan, kumakanta ka. Pinagpaalam ko sa pinsan mo at tinanong ko kung ilang taon ka na. Siya naman ang sumagot. Nagpaalam nga ako sa pinsan mo 3 years ago na kapag 18 ka na, tsaka kita liligawan. Ano? Ang tagal na nun. Baka nagbago naman ang isip mo. Darating ba sa ganito katagal kung crush lang talaga kita, P? Hindi naman nagbabago ang feelings ko Mas lalo pang ang gumagrabe over time. Alam mo, Thirdy, hindi talaga ako makapaniwala. Baka pinagtitripan mo lang ako Baka may nire-record ka dyan. Tapos pagtawanan mo ako ng mga barkada mo. Trip? Hindi naman ako nagtitrip. May trip bang pinapaabot ng 3 years? At inaantay ka talaga hanggang mag-18 ka bago ako manligaw sa'yo? Yatid mo na nga ako. Nitong mga panahon na to, Mama Mia, gusto ko nang sumigaw sa kilig pero hindi ko magawa. Kaya gusto kong ihatid na ako ni Thirdy para sa kwarto na ako magsisisigaw. Mama Mia, nung hinatid na nga niya ako ay talagang kilig na kilig ako habang nakaangkas ako doon sa motor niya. P, mag-aantay ako
Konti na lang naman, 'di ba? Mag-i-18 ka na. 'Di ba? Ilang months na lang. Pati birthday ko, alam mo? Ang dami kong source P. Kaya huwag ka nang magtaka dyan. Bigyan mo lang ako ng chance na ma-express yung nararamdaman ko sa'yo. No rush P. Willing to wait ako. Sa dami ng babae dun sa school ninyo. Bakit wala kang niligawan? Bakit ako pa? Alam ko Mama Mia na napakaraming girls na pumupunta dun sa kanila na para bang siya pa ang nililigawan ng mga ito. Sa mga kapatid ko yun na mga girlfriends, yes or oo lang naman ang sagot eh. Bibigyan mo ba ako ng chance na mag-express ng nararamdaman ko sa'yo? Yes or oo? Mama Mia, natawa ako dahil dun sa kanyang choices. Parang wala yata akong kawala ah. Ihatid mo na nga ako kasi gabing-gabi na hinahanap na ako sa amin. Sige Pi, sorry kung medyo nagulat kita ha, pero yun ang totoo. Noong mga panahon na to, Mama Mia, ay talagang hindi na niya binitawan ang kamay ko. Hawak-hawak na niya ito. Kahit na gustong-gusto ko naman itong bawiin ay parang wala akong lakas noon. Dahil gustong-gusto ko naman yung mga mumunting kuryente na dumadaloy sa katawan ko habang hawak-hawak ni Thirdy ang kamay ko. Pinaandar na niya ang motor niya, pagkatapos ay kinuha naman niya yung kamay ko at pinayakap yon sa kanyang bewang. As in para talaga akong nakayakap sa kanya mula sa likuran. Kaya ayun, pagdating namin sa bahay namin ay tulog na po ang mga magulang ko. Sa may gate lamang siya at hindi ko na siya pinapasok Mama Mia kasi for me, it is very inappropriate kasi 11 p.m. na nung mga panahon na yun. Bumaba ako ng motor niya at tumayo din naman siya Mama Mia at nagtanong sa akin ulit. Mi, ano nang sagot mo? Yes or oo? Feeling ko nung mga panahon na yun ay nanginginig ang lips ko dahil hindi ako makasagot ng yes or oo. Kahit saan ang pipiliin ko doon ay pabor naman sa kanya. Ang sunod na nangyari Mama Mia ay talagang mas lalo kong ikinagulat. It was like the time stopped at that time. Wala talaga akong ibang naririnig noon kundi boses lamang ni Thirdy. Pagkatapos Mama Mia ay kinurot niya ang kaliwa kong pisngi. Hinawakan niya ang kamay ko, Mama Mia. Seryosong-seryoso siyang nakatitig sa akin. P, ano, yes or oo? Chance lang naman to express my feelings ang gusto ko eh. I think sa nangyayari ngayon, I am already letting myself na i-express mo yung sinasabi mong pagkagusto mo sa akin. Sabi ko sa kanya habang hindi ko siya matignan sa kanyang mga mata dahil para po akong natutunaw sa hiya. Don't ask me, Thirdy. Ikaw nang bahala. Sabi ko naman. Okay. Wala nang atrasan yan, Pi ha. Basta, humingi na ako ng permission sa'yo. Nabawi ko rin sa wakas ang kamay ko, Mama Mia, dahil ilang beses din kaming magka-holding hands noong gabi na yon ni Thirdy. Kaya sinabihan ko siyang papasok na ako at nag-thank you na ako sa paghatid niya. Ang sweet-sweet talaga ni Thirdy, Mama Mia. Nilagay pa talaga niya yung kamay niya sa likod ko na para bang hinahaplos-haplos pa niya iyon habang papasok ako sa gate namin. Napakalaki ng ngiti niya. Ewan ko kung bakit nakangiti siya. Sa pagkakaintindi ko noon, Mama Mia, ay parang nakangiti siya dahil I let him held my hands and touch me. Like sa face ko kanina. Good night, P. See you tomorrow. Agad akong pumasok sa bahay na para bang idinuduyan ako sa alapaap. Yun bang parang nakalutang ka, Mama Mia? Hanggang langit talaga ang kilig na nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Kung nakikita lamang ako ng mga kapitbahay namin ay baka nasabihan na akong nababaliw na. Pumasok ako sa loob ng kwarto at nahiga ako sa bed ko tapos yung mata ko ay titig na titig sa ceiling namin at ngiting-ngiti naman. At nung nangyayari sa iyo, Pia, ganun naman talaga ang epekto ni Thirdy sa'yo. The following morning ay nagulat ako dahil tumunog ang cellphone ko. May text pala ako, Mama Mia.
Noong mga panahon na yon ay talagang sobrang kaba at sobra rin ang kilig na nararamdaman ko. Unknown number ang nag-text. I hope you slept well last night. Question mark lang talaga ang naisend ko sa kanya dahil hindi ko naman siya kilala. Morning P, what time ka pupunta ng plaza mamaya? Susunduin kita sa inyo ha, para hindi ka na maglakad papuntang plaza kasi mainit eh. Third here, sabi niya. Mama Mia, maagang maaga pa pero eto na naman ako, kinikilig na naman. Hindi ako nag-reply agad-agad dahil baka isipin niyang atat na atat ako. Nagligpit muna ako ng higaan ko, nagdo ng skincare morning routine ko. Pagkatapos ay gumawa na rin ng kung ano-ano pang mga gawain sa bahay. By the way, family of 5 kami. Yung mama ko, yung papa ko, ako yung eldest, tapos next to me is my sister na 5 years younger sa akin and our youngest is a 10-year-old boy. Nag-umagahan muna kami at dahil Sunday yon ay magsisimba kami buong pamilya. Habang kumakain kami ay tumunog ulit ang cellphone ko. Nung binuksan ko ay may text message mula kay 30. P, gising ka na ba? Kung hindi ka magre-reply, pupunta na ako sa inyo ngayon din. Agad ako nakipag-reply Mama Mia dahil natakot baka totohanin niya ang sinabi niya. Baka magtaka ang mga magulang ko kung bakit ang aga-aga nandun si 30 sa bahay namin. Kilala naman ng mga magulang ko si 30 pati na rin ang pamilya niya Mama Mia. Pero nakakagulat pa rin dahil hindi naman nila akalain na close kami ni 30 tapos bigla-bigla itong darating sa bahay. Mama Mia, agad ko siyang nireplyan. Nung mga panahon na yun habang kumakain kami, nagulat na lamang ako nung biglang naging topic ng mama ko itong si 30. Sinabi niya kung anong kurso nito, sinabi niya na napakabait nito, ito pala ang tagaluto ng bahay nila at masarap daw itong magluto at kung ano-ano pa. Sabi ng mama ko ay gusto niya raw si 30 dahil bukod sa mabait ay gwapo din daw ito. Mama ko, may crush siguro kay 30. Sa isip ko nung mga panahon na yon. Pagkatapos naming mag-umagahan ay agad kaming nag-prepare para magsimba na buong pamilya. Mama Mia, nung tapos na akong maligo ay tinignan ko ang cellphone ko. Meron itong text message galing kay 30. Sabi niya 3 PM daw niya akong susunduin sa bahay. Sa bahay daw nila ako tatambay habang nag-aantay na magsimula yung liga. Tinanong ko siya kung bakit kailangan ko pang pumunta sa bahay nila pwede naman akong dumiretso na ng plaza. Sabi niya Mama Mia ay gusto raw muna niyang magkausap kaming dalawa. Kaya ayon, dumating ako sa bahay nila dahil sinundo niya ako. At easy ako dahil nagulat si Cap nung nakaangkas ako sa motor ni 30. Oy Sherman Idol! Tawag ni Cap sa akin na talagang abot tenga ang kanyang ngiti. Ewan ko kung ngingiti ba ako o yuyo ko dahil nag-guilty ako nung mga panahon na yon. Hi Cap, nakisakay lang ako kay 30 kasi nakasalubong niya ako sa daan. Nagpaalam din naman siya na gagamitin yung motor kasi susunduin ka niya. Mama Mia, nabuking tuloy ako sa pagiging defensive ko nung mga panahon na yon. Kaya naman hindi na lang po ako nagpaka-defensive. Inisip ko na lang na talagang itong si 30 siguro walang sinisikreto mula sa ibang tao lalo na sa kaniyang pamilya. Mama Mia, nung mga panahon na yon nakakaramdam ako na parang binabakuran na ako ni 30. Sa tuwing meron pong mga lalaki doon sa plaza ay lagi po siyang nasa tabi ko. Sa tuwing may banda po dahil ako po ang naka-assign at mag-aasikaso ng mga yon ay lagi po siyang sunod ng sunod sa akin. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay parang nararamdaman ko na nanliligaw na siya sa akin. Pero hindi ko pa rin pinakita sa kanya na apektado ako. Hinayaan ko na lamang siya at ako naman ay patuloy pa rin sa aking mga ginagawang mga tungkulin.
Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang siyang nagselos. Bakit ka ba nagsiselos ha, 30? Yun ay dahil po may isang lalaki akong nakausap na naging partner ko na rin noon sa sayawan. Hindi pa ba obvious, Pia, na nanliligaw ako sa'yo? Bakit napakamanhid mo, Pi? Mama Mia, nagulat ako dun sa sagot niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong isasagot ko sa'yo dahil first time para sa akin na may nag-express sa akin ng nararamdaman niya. Gusto din naman kita pero hindi ko alam kung ano bang klaseng pagkagusto to. Mama Mia, naisip ko noon, akala ko ba 18 pa ako tsaka siya aamin sa akin tsaka siya manliligaw. Bakit ngayon? Biglang-bigla na lang siyang nagsabi. Wag na natin tong patagalin, papi. Sabi niya at ngumiti. Ano? So mark the date. Ngayong birthday ko, Mama Mia. Dun ko naisip na baka manliligaw na siya sa akin. Gusto mo ako, di ba? Gusto rin kita, kaya seal the deal na tayong dalawa, Pia. Tayo na. Mama Mia, hinarap ako ni 30 at nakipag-eye to eye pa sa akin nung mga panahon na yon. Nakita ko talaga kung gaano nga siya kagandang lalaki. From eye to eye ay tumingin siya sa mga labi ko. I am starting to lose my cool, yun bang feeling na nanginginig na ako, Mama Mia. Sorry sa inyo pero first time ko po talaga noon na mahalikan sa lips. Kung yun naman talaga ang iniisip kong mangyayari at that very moment. Hindi nga talaga ako nagkamali. Unti-unting lumalapit si 30 sa mukha ko, Mama Mia, at hinalikan niya ako sa noo ko. Yung naramdaman ko noon ay para bang mahal na mahal niya ako at inaalagaan niyo ko. I felt so precious that time. Pumikit ako sa aking mga mata at yung halik na yon ay dumating din sa aking mga pisngi at sa aking mga labi. It was just a smack kiss, Mama Mia, na talagang nagdikit lang ang mga labi namin for 5 seconds. But then he kissed me again. This time yung kiss na parang may conviction na talaga. Yun bang may init na tinatawag ng iba? Torrid kiss? Yun ang term ng iba? Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero sa katagalan ay natuto din ako kung paano gumanti sa ganong klasing halik. Ganun pala kapag wala ka pang masyadong experience. Pero kahit na, everything went smoothly pa rin. It was my instinct who told me how to do it and how to respond to his kisses. We shared our first kiss and it was hot and very memorable para sa akin. I don't know with 30, Mama Mia. Pero yung kiss na yon ang nakapagsabi talaga sa akin na in love na ako sa kanya. While we were passionately kissing, ang mga kamay naman ni 30 ay haplos ng haplos sa likod ko. It was super gentle touch hanggang sa biglang naging mabilis ang kanyang mga kamay, Mama Mia, na kumilos at pumunta na doon sa naharap ko. Although may damit pa naman ako noon pero ramdam na ramdam ko talaga ang kanyang paghaplos sa aking mga chocolate heels. Hanggang sa unti-unti niyang pinasok ang kanyang mga kamay sa suot kong top that time. Hanggang sa nakapasok na nga ito sa ibabaw ng bra ko. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, at natigil ako sa pag-respond sa kanyang halik dahil sa sobrang gulat. 30? Iuwi mo na ako, sabi ko. Sorry, P. Nadala lang ako sa nararamdaman ko. Pero hindi yan nangangahulugan na wala akong respeto sa iyo, ha. Matagal ko lang talagang inantay tong moment na to. Huwag kang mag-alala. Pipilitin kong pigilan ang sarili ko next time. I saw the disappointment in his eyes. Sabi ko okay lang ako, Mama Mia. Pero need naming dalawa na mag-slow down sa mga ganoong bagay. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ulit ako sa lips ng smack and I assure him that everything was okay. Inihatid niya ako, Mama Mia. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan at naging maayos naman ang takbo ng relasyon naming dalawa ni 30. We celebrated our first Christmas together with family and
Sa bahay din siya nung New Year. Pagbalik eskwela na, Mama Mia, daily routine talaga namin na sinusundo niya ako sa paaralan at sabay kaming umuuwi. Either sa bahay siya magdi-dinner o ako ang magdi-dinner sa bahay nila. Legal po ang aming pagiging mag-boyfriend at girlfriend. Natapos ang school year na naging okay din ang lahat sa amin. 5th year college na si 30 Mama Mia at ako naman ay 2nd year college nung nag-open ang school year. Sinasama niya ako lagi, lalo na dun sa school nila nung nagpapa-enroll siya. Siya din naman ay sumama sa akin nung nagpapa-enroll na ako. Napakaganda ng takbo ng relasyon namin. Pero dahil nga 5th year na siya, ay super busy na siya dahil napakarami na nilang educational tours, plant visits, internship, basta kung ano-ano. Napaka-busy na niya that time. Graduating civil engineering student siya, so naiintindihan ko rin naman. From every after class na sinusundo niya ako ay naging 3 times na lang in a week ang kanyang pagsundo if hindi hectic ang kanyang schedule. Tas every time na magkakausap kami Mama Mia ay nakikita kong pagod na pagod ang mukha ni 30 na halos hindi na siya nakakatulog ng maayos. Ako din naman ay busy Mama Mia. Busy ako sa mga struggles ko sa araw ko. Siyempre, sinasabi ko yun kay 30 pero there were times that 30 was not paying attention to how my day went. Pero alam ko kasi na drain na siya. So pinapauwi ko na siya ng bahay nila para makapagpahinga. From chats, kapag galing siya sa bahay o ako naman ang galing sa bahay nila na para bang hindi pa nagkasama kanina. Ganun na ganun kami mag-chat dati. Pero nung time na yon ay ang chat niya lagi ay una na akong matulog sa'yo dahil maaga pa ako kinabukasan at marami pa kaming gagawin. Yun na lang ang nalalaman ng chat namin sa paglipas ng mga araw. Pero inintindi ko siya Mama Mia. Dahil ang totoo, I felt secured and loved ni 30. Yun bang wala talaga akong pagdududa sa kanya. Wala akong pag-overthink o pagpaparanoid kung ano nang nangyayari sa amin dahil naiintindihan ko na pareho lang talaga kaming pagod sa eskwela lalo na siya. Hanggang sa dumating ang time na wala na talagang hatid sundo o sundo-sundo man lang sa akin at mag-isa na lang akong umuuwi lagi. I got used to being sinusundo niya ako Mama Mia kaya naging malaking kawalan sa akin that time na hindi na niya ako sinusundo. Hanggang sa yung classmates ko na lang lagi ang nakakasama ko kapag umuuwi. All day and all night chats noon to only once chat a day na lang. Chinachat ko si 30 Mama Mia na ihatid ako and please siyang sumundo sa akin dahil may acquaintance party kami sa nursing department. Hindi ako mahahatid noon ng papa ko dahil masama ang kanyang pakiramdam. Binabantayan din siya ng mama ko. Pero walang 30 na nag-reply sa akin buong araw. Nag-follow up chat ako sa kanya. Third, busy ka? Mag-respond ka naman kahit ito lang. Kung mahahatid mo ba ako o masusundo mo ba ako? Dahil kung hindi, umaga pa lang aalis na ako. Doon na lang muna ako sa bahay ng classmate ko sa tambay. 7 p.m. kasi ang party Mama Mia. Tapos napakahirap pong mag-commute sa amin lalo na kapag gabi. Pero wala pa ring 30 na nag-reply sa chat ko. From walang pride na relasyon to nagka-pride na kaming dalawa as in feeling super pride. From feeling super understandable girlfriend to being a paranoid and insecure girlfriend na. Ganon ang nangyari sa amin. If ever pupunta ako sa bahay nila, dati na walang iniisip na kung ano-ano, this time ay hindi na talaga ako pumupunta doon just to check him if ano nang nangyari sa kanya dahil hindi na siya nagre-respond sa mga text ko. Kinaumagahan Mama Mia ay nag-reply sa akin si 30. Sorry P, low ba talaga ang cellphone ko kahapon? Now ko lang nabasa yung mga message mo. Sakto naman na may ginagawa ako at may party din sa department namin kaya hindi kita na ihatid o masusundo man lamang. Mag-update ka na lang sa akin ha. Mama Mia, does it even
matter if mag-a-update ako sa kanya? Yun ang tanong sa isip ko. Okay, fine. From feeling being a princess precious to just being some random girl na nakilala niya. Ganoon ang naramdaman ko noon na para bang hindi na ako importante kay 30. Para bang hindi na niya ako inaalagaan at minamahal. Di ba tayong mga girls, peaceful talaga ang isip natin if nararamdaman natin na mahal tayo ng ating mga boyfriend? Pero nung mga panahon na yun ay nagsimula na po ang pagiging overthinker ko at nagkakaparanoia na rin ako. Nag-umpisa na rin akong magselos, Mama Mia, kasi pakiramdam ko ay nagbago na si 30. Siguro naramdaman ni 30 na pagod na ako, Mama Mia. Or nakaramdam siya na nakakapagod akong maging girlfriend. Lagi kong iniisip kung ano bang maling nagawa ko. Siguro pangit nga siguro ako eh. O siguro dahil may time noon na we almost make out pero naudlot kasi sumanib sa akin yung guardian angel ko at sinabing wag muna naming gawin yung bagay na yon dahil hindi pa tamang panahon. Pero siguro, Mama Mia, nung mga panahon na yon na nag-make out kami dun sa bahay namin at kung hindi pa dumating ang parents ko that time ay may nangyari na talaga sa amin. Pasalamat na lang talaga ako at dumating ang mga magulang ko dahil nung mga panahon na yon ay halos hindi ko na rin mapigilan ang sarili kong patulan si 30. Patulan ang init na kanyang nararamdaman. Ang dami kong naiisip na pwedeng maging kasalanan ko o pwedeng maging dahilan ng pagbabago ni 30. Tulad na lamang ng hindi ko siya laging napagbibigyan lalo na kapag gusto niya na magmomol kami. Napakarami ko ng insecurities noon sa brain cells ko, Mama Mia. Hanggang sa wala na talagang 30 na naging tagasundo ko. Wala ng text at wala ng 30 na bumibisita sa bahay. Kahit na 8 blocks away lang naman ang bahay nila from our house at meron naman silang motor na pwede niyang magagamit, Mama Mia, ay hindi niya talaga nagagawa na yon at wala akong lakas na magtanong sa kanya kung kamusta na ba siya o kung kamusta na ba kaming dalawa. Kung ano na bang nangyayari sa amin. Oo, naging ma-pride ako nung mga panahon na yon. Kung hindi niya ako binibigyan ng oras, bakit ko siya binibigyan ng oras? In short, Mama Mia, 30 ghosted me. Ganun lang naging kadali ang lahat ng pangyayari. Pakiramdam ko I was always hanging. Pero tuloy pa rin ang buhay. Kahit masakit, nagpakabisi na lang ako sa pag-aaral ko. Hindi na rin kami nagkakasabay pa ni 30 sa jeep, Mama Mia. Lagi kong dinadasal na sana magkasabay man lang kami sa jeep para may pagkakataon lang man kaming magkita o mag-usap pero hindi talaga nangyari. 1 month, 2 months, biglang tumawag si 30. May monthly session kami noon sa SK, Mama Mia, at sa barangay pero hindi ako nagtatanong noon kay Cap kung ano nang nangyari sa anak niya. Pero isang beses ay tinanong ako ni Cap kung bakit hindi na raw ako pumupunta sa bahay nila. Sabi ko busy ako sa pag-aaral. Ganon din si 30 dahil nga graduating. Halos madaling araw na nakakauwi dahil sa group study. Wow, group study tapos madaling araw? Group study kaya ang ginagawa niya o may mga chicks na siya? Yun ang nasa isip ko. Pero Mama Mia, syempre, hindi ko pinahalata dun sa papa niya na may nararamdaman ako. Yun nga ang sinasabi niya sa akin, Kap, na busy siya. Nagsinungaling ako, Mama Mia. Nagsinungaling ako at parang pinalabas ko na may communication pa kaming dalawa ni 30. Pero naiiyak ako noon sa naging sagot ko sa papa niya. Dahil Mama Mia, walang may alam, kundi ako lamang at si 30 na wala na kaming communication dalawa. Walang may alam na ginoghost niya ako kundi ako lamang at siya. Gustong gusto ko sanang sabihin sa papa niya na ginhost na ako ng anak niya pero hindi ko magawa. Lumipas pa ang mga buwan. Mama Mia, na wala lang bigla si 30 sa buhay ko. As in walang text, wala lahat. One time habang gumagala kami sa mall na malapit dun sa campus namin, kasi nga nag-aya ang isa kong kaklase na kumain kami ay sumama ako.
Dalawa kaming babae at 3 lalaki na magkakasama noon. Yung isa naman Mama Mia ay palagi talagang nagpaparinig sa akin na kung pwede raw ay manligaw siya sa akin. Kung wala na raw ba akong boyfriend ay manliligaw na raw siya. Lagi din akong tinutukso noon ng mga classmate ko sa kanya. Habang naglalakad kami doon sa mall ay may nakasalubong ako na classmate na babae ni 30. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kyla. Mama Mia, nakilala ko si Kyla dahil sinasama ako lagi ni 30 noon kung may events sa kanilang school. Pia! Sigaw ni Kyla na talagang napakaigting ng boses. Agad siyang tumakbo at yumakap sa akin. Hoy Kay, ikaw pala yan, sabi ko at ngumiti. Kumusta ka na? Kumusta kayong dalawa ni 30? Tanong niya. Okay lang naman ako, Kay. Busy ako sa trabaho, busy ako sa pag-aaral at sa trabaho ko sa barangay. Okay lang din kami naman ni 30. Nagsinungaling ako dahil pagod akong mag-explain, Mama Mia. Isa pa, hindi rin naman kami close ni Kyla. Pero alam kong FC siya sa akin. Oo. I hope you are okay ha? Kasi sa tingin ko, naka-move on ka na. Biglang sabi ni Kyla. Gumiti ako ng pinaka-plastic kong ngiti. Anong move on? Ano yung ibig niyang sabihing move on? Okay lang ako. Oo, kasi magtatanong sana ako kay 30 kung kumusta ka na. Sabi niya noon kasi hiwalay na raw kayo. Yung puso ko, Mama Mia, ay parang tumigil sa pagtibok. Para bang anytime ay hihimatayin na ako dun sa sinabi ni Kyla. Anong sabi ni 30? Hiwalay na raw kami. Gusto kong umiyak noon pero pinigilan ko ang sarili ko. Pinakita kong strong ako. Pinakita kong baliwala lang sa akin. Sige Pia ha, alis muna kami kasi may group study kami. Nag-aantay na yung ibang mga kasama ko. Nakita lang kasi kita kaya nilapitan kita dito. Ikakamusta ka na lang kita kay 30. Malamang Mama Mia, classmate sila ni 30 kaya malamang may mga pagkakataon talagang napag-uusapan nila ako. Nagulat talaga ako sa mga narinig ko. Hindi ko na gustong kumain noon at sinabihan ko ng mga classmates ko na mauuna na lang akong umuwi dahil biglang sumakit ang ulo ko. Hindi naman ulo ang masakit sa akin noon kundi damdamin. Walang paglagyan ng sakit na nararamdaman ko. Paulit-ulit kong minura si 30 sa isipan ko. Ganun lang pala kadali sa kanyang lahat. Matapos kong magtiwala sa kanya. May pasabi-sabi pa siyang aantay niya ako. May pasabi-sabi pa siyang iingatan niya ako. Pero baliwala lang pala sa kanya ang lahat ng nangyari sa amin. Mabuti na lang talaga at hindi tuluyang naisuko ko sa kanya ang aking pagkababae. Pag uwi ko ng bahay ay pumasok ako sa kwarto ko at umiyak ako ng umiyak. Napakasakit talaga ng nararamdaman ko, Mama Mia. Sobrang sakit. Bakit kasi ganito ang first love Bakit halos lahat ng first love ay masakit? Kahit na nasasaktan ako ay nagpatuloy pa rin ako sa buhay ko. Hindi nga kami nagkita pa ni 30, Mama Mia. Iniisip kong mag-move on na lang ako paunti-unti. Hanggang sa natapos na rin ang school year na yon, Mama Mia, at nag-capping na rin ako sa wakas. Kahit pa masakit ang puso ko, ay hindi ko hinayaan na maging dahilan yon para masira ang kinabukasan ko. One day, Mama Mia, ay may nag-text sa akin na isang unknown number na hindi nakasave sa phone ko. Graduate na ako. Yes. Nagulat ako sa text, Mama Mia. Nagduda ako noon na si 30 yon. Pero hindi ko na lang pinansin dahil nakakapagod na pong mag-expect at baka wrong send lang yon. Dumating naman ulit ang Summer League and last term ko na yon sa pagka-SK chairman ko kaya busy kaming lahat para sa basketball league na yon. Gusto kong maging maganda at successful ang league na yon dahil yun po ang maiiwan kong legacy, Mama Mia. Sa totoo lang,
Kahit na nag-move on na ako ay alam ko namang hindi pa rin ako totally healed sa nangyari sa aming dalawa ni 30. Napakarami ko pong tanong, napakarami kong gustong isumbat sa kanya. Kung mapagbibigyan lang na pagkakataon na magtagpo ang mga daan namin, pero simula po nung iniwasan niya ako ay hindi pa talaga kami nagkitang dalawa. Busy ang lahat sa basketball sa plaza at busy rin naman ako noon kasama ang mga SK kagawad ko na nag-officiate sa league na yon. At dahil nga summer, Mama Mia ay nakauwi ulit ang kaibigan kong si John dahil sa Cebu po siya nag-college noon. Mama Mia, alam na alam din ni John kahit malayo siyang tungkol sa mga hinanakit ko kay 30. Nakinig lamang siya sa akin, Mama Mia. Lagi niya akong kino-comfort. Paborito ko talaga si John dahil hindi siya nanghuhusga sa akin. Nasasabi ko sa kanya ang lahat ng walang panghuhusga. That whole summer ay lagi kaming magkasama ni John. Pumupunta siya sa bahay at gumagala kami. Saksi rin ako, Mama Mia, nung kumuha siya ng driver's license niya. At nung nakuha na nga niya yon ay sobra kaming nag-enjoy sa joyride namin. Marunong na po siyang mag-drive kahit 17 pa lang siya. John is 2 years older sa akin pero sabay pa rin kaming graduate ng college. Kasi nag-shift po siya ng course noon. So in short, the whole summer, John was there para kausapin ko, para maging confident ko at maging hingahan ko ng sama ng loob. Ganon din siya sa akin, Mama Mia. Nakakapagsabi siya sa akin ng kanyang mga problema at komportable kami sa isa't isa. Bago matapos ang summer ay dumating ang napakalaking pangyayari sa pamilya namin. Namatay ang mama ko. Yes, Mama Mia, namatay si Mama. Hindi talaga matatawaran ang sakit na naramdaman ko noon nung mawalan ako ng nanay. Lalo na ang papa ko. Masakit na masakit para sa kanya. Paano kami ngayon na wala na si Mama? Kahit wala ng pulso noon, si Mama sa bahay, Mama Mia, we will hopeful pa rin na kapag dinala siya namin ng ospital ay mare-revive pa siya. Pero right there and then she was announced dead on arrival. Bumagsak ang mga buhay namin. Para kaming pinagbagsakan ng langit at lupa at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dinala si Mama dun sa mag-e-embalsama sa kanya. Kaming dalawa ng tita ko ang sumama. Mama Mia. 3 a.m. pa lamang nung nawala ng buhay ang mama ko. 7 a.m. naman siya nung inimbalsama. Masakit na masakit ang pangyayari yun sa buhay ko. Buti na lang talaga at nandun si tita, ang mama ni 30. Pumunta siya, Mama Mia. Sinamahan niya kami at nakiramay siya sa amin. Tita, butit na napapunta kayo dito, sabi ko. Nandito kami, Pia, kasi itong si 30, ginigising kami dahil pangit na pangit daw yung kanyang panaginip. Mama Mia, na panaginipan daw ni 30 na parang may nangyaring masama. Dahil umiyak daw ako ng umiyak dun sa panaginip niya. Noong mga panahon na yon ay nawala ang galit ko kay 30. Nawala ang pag-iisip ko tungkol sa nangyari sa aming dalawa. Ang iniisip ko lang ay kung paano na kaming magkakapatid, pati na rin ang papa ko, ngayong wala na ang mama ko. Mama Mia, wala na kaming nagawa hanggang sa binurol na ang mama. Lagi kong iniisip noon kung ano ba ang gagawin ko. Kung ano-anong mga iniisip ko dahil sabi ng mga relatives ko, Mama Mia, isipin ko raw ang mga magagandang alaala namin ng mama ko. Pero kahit anong isip ko ay hindi talaga nababawasan ang sakit. Nung mga panahon na yon ay nandun din si 30. Nakikiramay siya.
Sinusubukan niyang lumapit sa akin pero iniiwasan ko siya ni hindi ko siya tinitignan, Mama Mia. Binura ko na siya sa buhay ko dahil alam kong binura na rin niya ako. Yun bang parang hindi talaga kami magkakilala? Mama Mia, ang mga labi ng mama ko ay dun po sa bahay ng lola ko namin ibinurol. Mahal na mahal kasi ng lola ko yung mama ko at gusto niya dun daw ang magiging huling tahanan ng mama. Maraming nakiramay sa amin noon, mga kaibigan, mga kasamahan. At si John, Mama Mia, nung lamay ng mama ko kahit kailan ay hindi siya umalis sa tabi ko. Nakita ko si Terdy na nandun lang sa labas, pero 2 beses ko lang siyang nakita dahil hindi ko talaga siya pinansin, Mama Mia. Pagkatapos noon ay inilibing na namin ang mama ko. The finality of death can feel almost unbelievable, particularly when it strikes a parent, someone whose presence in your life may have never wavered. Pero life goes on. Lumipas ang araw, linggo at mga buwan. 3rd year college na ako that time, Mama Mia. Nagpatuloy pa rin kami ng mga kapatid ko sa pag-aaral. I was juggling between school and taking care of my younger siblings kasi yung papa ko ay parang nawala na rin sa katinuan nung mga panahon na yon. One day ay may bigla na namang nag-text sa akin. Umiiyak ka pa rin ba dahil sa mama mo? Sino to? Tanong ko. Someone who cares for you so much. Sagot nung text. Hindi na ako nag-reply, Mama Mia. Umiyak ako ng umiyak dahil naalala ko na naman ang mama ko at namimiss ko siya. Pwede ba akong pumunta dyan sa inyo? Tanong nung nag-text. Sino to? Pero naalala ko, Mama Mia, na ito pala ang number na nag-text sa akin na graduate na raw siya. Naalala ko ang last 3 digits niya. Mga 30 minutes ay may dumaang motor at nagulat na lamang ang kaluluwa ko dahil si Terdy pala yun. Hindi ako nakakilos, Mama Mia, sa aking kinatatayuan dahil sa sobrang sakit at galit na nararamdaman ko sa kanya. Parang bumalik lahat. Huminto siya, Mama Mia. The audacity to show himself. Ngayon? Ngayon pa ba? Sa isip ko noon. Napakarami ko ng sakit na nararamdaman nung mga panahon na yon. I was still on the process of grieving for my mom's death. At ngayon, etong sakit naman na unang ibinigay sa akin ni Terdy ang nagbabalik. Mi, kumusta ka na? Sabi niya sabay pasok ng bahay nang hindi man lang nagpapaalam. Okay lang ako. Bakit nandito ka? Anong kailangan mo? Inutusan ako ni Mama na bumili ng bulaklak dahil pupunta kami ng sementeryo. Bibisitahin namin ang lola ko. Noong time na yun kasi, Mama Mia, ay undas po. Undas nung bigla na lang siyang nagparamdam doon sa bahay. June namatay ang mama ko. Pinapunta ako ng mama ko dito dahil baka gusto mo raw sumamang bumili ng flowers para sa mama mo. Ang daming palusot ni Terdy noon. Alam mo kung anong masakit, Mama Mia? Nagbalik sa akin lahat ng mga nangyari sa amin. At mas lalo pang naging masakit dahil ni isang explanation ay wala siyang ginawa sa kanyang biglang pag-alis sa buhay ko. At ngayon, bumabalik siya na para bang walang nangyari. Sana man lang sinabi niya sa akin ng totoo. Kahit sabihin pa niyang nagkaroon siya ng change of heart sa aming dalawa, tatanggapin ko naman eh. Basta ba wag lang niya kung bigla-biglang iniwanan sa ere na hanging talaga ako. Pwede ba, Terdy? Huwag ka na ngang gumawa ng kung ano-anong bagay. Umuwi ka na dun sa inyo. Bakit kailangan mo pang pumunta dito? Ngayon pa ako nagkaroon ng guts para harapin ka. Pwede bang mag-usap tayo pero hindi dito sa inyo? Magpapaliwanag lang ako ng side ko. Mama Mia, sa isip ko noon, mas okay siguro kung papakinggan ko ang side niya. Para naman makapag-let go na rin ako sa lahat ng sakit na nararamdaman ko at makamove on na rin ako ng tuluyan. Sa dinami-daming sakit na nararamdaman ko nung panahon na yun ay kailangan kong mag-let go ng iba para hindi masyadong mabigat.
So ayun, pumayag ako. Nagmotor kaming dalawa at dinala ko ni 30 sa beach at umupo kaming dalawa sa may buhanginan. Kumusta ka na? Umiiyak ka pa rin ba dahil sa mama mo? Namimiss mo pa rin ba si tita? Hindi ko na napigilan ng sarili ko at umiyak na ako. Yung iyak talaga na wala nang pakialam ko anong maging itsura ko. Somehow that day, nakaramdam ako ng comfort galing kay 30. At dahil nga Mama Mia, marupok ako when it comes to him, ay nakapag-confide ako ng nararamdaman ko. Grabe ang pagtulo ng luha sa mga mata ko nung mga panahon na yon dahil sa sobrang bigat ng mga daladala ko. Sa totoo lang, kahit hanggang ngayon kapag pinag-uusapan ng mama ko, ay naiiyak pa rin ako. Ang papa ko kasi Mama Mia ay parang nawalan na ng gana sa buhay. Hindi niya naisip na nandito pa kaming mga anak niya. Ako ay laging nandun para sa mga kapatid ko. Ginagawa ko sa kanila yung ginagawa sa amin ng mga magulang ko. Tapos may pag-aaral pa na sobrang hectic, sobrang pressured at time demanding. So for once, I had an outburst. Grabe talaga ang iyak ko noon sa balikat ni 30. Niyakap lamang niya ako. Habang nangging ganun ang posisyon naming dalawa, Mama Mia, ay tumunog ang cellphone ko. Tumawag si John. Nakauwi pala siya galing Cebu. Sabi niya pupunta raw siya sa bahay dahil sasamahan niya raw akong bumisita sa puntod ng mama ko. Nakita ko ang panga ni 30 na gumalaw na para bang naggalit siya. Noong tinignan ko ang mukha niya ay may galit talaga. Tara, iuuwi na kita sa inyo. Sabi niya na galit ang pagkasalita. Napakabilis ng pagpapatakbo niya ng kanyang motor at natakot talaga ako that time. Hindi na siya nagsalita hanggang sa dumating na kami ng bahay ay bumaba na agad ako ng motor niya. Siya naman ay diretso larga na Mama Mia. Hindi na siya nagsasalita at hindi man lang siya nagpaalam. Imbis na mag-usap kami dun sa beach para mag-explain siya sa akin sa mga nangyari, ay walang pag-uusap na naganap. Mama Mia, dumaan pang mga buwan at hindi ulit kami nagpansinan ni 30. Hindi ko na talaga maisip noong mga panahon na yon kung ano ba talaga ang gusto niyang i-explain sa akin dahil wala pong explanation na nangyari. 4th year na ako noon sa nursing pero napatigil po ako sa pag-aaral. Kailangan kong tumigil dahil hindi na enough yung financial reserves namin at meron pa akong 2 mga kapatid na nag-aaral at yung papa ko wala na talaga. Totally lost chatmates na. May girlfriend na ang papa ko noon at iba't ibang babae na ang kanyang sinasamahan. Mama Mia, narinig ko na lang na nagtitake na ng board exams exam para army itong si 30. Kasi yun ang sabi ng kasamahan ko dati sa SK. Magto 2 years na Mama Mia mula nung nangyari sa aming lahat ni 30 nang wala man lang explanation ng mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Nagulat ako kung bakit papasok siya ng army, civil engineering naman ang pinag-graduatean niya. Hindi ko alam, Mama Mia, at hindi ko maintindihan kung ano talagang nangyayari sa kanya. At yun nga, Mama Mia, nakapasok nga sa pagiging army itong si 30. 1-year training at pagkatapos paglabas niya ay 2nd lieutenant agad siya. Dahil nga natigil ako sa pag-aaral ko, ay naghanap ako ng paraan para trabaho. 20 years old na ako that time, Mama Mia. Meron na rin naman akong naging boyfriend. Pangalawa na nga yun pero halos lahat failed relationship dahil meron na akong trust issues. And with regards to John, nag-express na rin siya ng kanyang long-time feelings para sa akin pero sa totoo lang, friendship lang talaga ang kaya kong mai-offer sa kanya. Naintindihan naman yon ni John, Mama Mia. So we remained the closest friends. Sabi pa nga niya, I am good at fixing things. At gusto nga niya raw na siya raw ang mag-fix ng trust issues ko. Pero ewan ko ba?
Wala talaga kaming kilig factor dalawa ni John. Yung chemistry namin ay hanggang friendship lang talaga. Hanggang sa, Mama Mia, sinubukan ko po ang mga dating website. Habang nagdi-dating website ako noon ay busy rin ako sa trabaho ko. Nag-call center agent ako that time, Mama Mia, dahil malaki po ang sahod ng call center agent kumpara sa ibang trabaho. Habang busy ako sa trabaho ay sinusubukan ko ring makipag-online dating. So ayun, nag-sign up ako at nag-upload ako ng mga photos and boom! Right there and then ay marami pong akong na-receive na mga smiles mula sa ibang tao. May isa pong nakahagip ng atensyon ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Graham Sanders. Ewan ko kung bakit nagustuhan ko siya, Mama Mia. Siguro because he was paying attention sa mga sinasabi ko. Hindi ko talaga lubos akalain na maaalala niya even the smallest details na nasabi ko sa kanya. From exchanging of emails to constant chatting tapos video calls, ay na-in love si Graham sa akin. 6 months after sa aming long-distance whirlwind romance, ay pumunta si Graham dito sa amin sa Cagayan de Oro para imita ko. And officially during sa visit niya ay naging kami. 21 na ako nung nag-visit si Graham sa akin, Mama Mia. Okay ang takbo ng relasyon naming dalawa. Sa loob ng 1 taon ay 3 beses niya akong pinuntahan dito sa Pilipinas. And the 3rd was intense. Mama Mia, yung place pala namin ay abundant sa beaches. So meron talaga kaming iba't ibang resort just 15 to 20 minutes away mula sa aming bahay. Nagstay si Graham sa isang resort na malapit lang actually. It was a surprise visit. Wala talaga akong ka-idea nung mga panahon na yun na pupunta pala siya. Kinontak niya yung kapatid kong babae na sumunod sa akin tapos pumunta kami ng restaurant that time na malapit lang din sa resort, Mama Mia. Sabi niya, inutusan raw siya ni Graham na mag-organize ng simple dinner para sa aming pamilya. Kasama noon ang papa ko at ang isa kong tita, Mama Mia, at ang 2 kong nakababatang kapatid. Treat daw niya at weekend dine daw namin magpapamilya. Maski siya, at least sabi niya ay mag-dine out daw kami ng buong pamilya para raw hindi kami magkalayo sa isa't isa. Mama Mia, so ayun na nga, habang kumakain kami, tapos nagka-video call kami ni John ay nagulat na lamang ako nung marinig ko ang background noise mula sa kanyang end. Parehong-pareho ng background noise dito sa restaurant kung nasaan kami. Tapos bigla siyang dumating na may dalang flowers at chocolates, Mama Mia. Graham was Canadian, 38 years old that time, tapos divorced siya at may 2 anak. Dahil nga foreigner ay talagang napakagwapo niya at blue eyes pa. So ayun, habang tumutugtog ang love song music at kumakanta ang isang acoustic singer dun sa restaurant na yon, ay nag-propose si Graham sa akin ng kasal, Mama Mia. Naku naman! Nakakaano naman itong kwentong ito. Sino bang makakatuluyan mo, girl? Si Graham? Hindi na si John kasi friend lang daw yon. O si 30? Ano kayang magiging ni 30 dito sa kwentong ito? Nako, bukas abangan nyo ang part 2 sa storya nitong ating letter sender. Nako naman, Mama Mia, na si Pia. At hindi ko alam kung sino makakatuluyan nyo. So abangan nyo na lang bukas. Please do subscribe to our channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the notification bell para lagi kang na-update sa tuwing meron tayong bagong video na inilalabas. Huwag nyo rin kalimutan na mag-send ng sarili ninyong kwento, mag-email lamang sa mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako pong muli ang inyong nag-iisang tagapaghatid ng kwento, si Mama Mia po, dito lamang sa inyong paboritong channel. Maraming salamat and enjoy the rest of your day.